welcome back po muli sa aking YouTube channel at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan saan mang sulok ng mundo po tayo naroroon. Ayan. So, bago po tayo magpatuloy, ayan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ayan, mag-subscribe na po tayo. At huwag po nating kalimutang i-click ang notification bell para updated po tayo sa mga videos na i-upload ko. At syempre, kung hindi pa po tayo nakapag-subscribe sa ama at founder ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia Matubang, at sa lahat po ng K-Boys, mga ambassador, ambassadress, sa mga landing pads, ayan, pakisupport din po natin sila. So, ngayon today's video guys is atin na naman pong babalikan ang buhay po ni Janice. Kung natatandaan nyo, si Janice po ay isa po siyang malapit ng mag-graduate at sila po ay nakatira sa isang liblib na lugar. At dito makakarating ka po doon sa kanilang lugar is kung tag-ulan po is tatawid ka po sa isang dagat or sa tatawid ka po sa kasi mataas po yung tubig doon sa kanila pagka ito po ay maulan. Kapag hindi naman po maulan, ito ay maputik at sobrang napakalayo po. At ayan, si Janice po ay yung tatay niya po is meron po siyang kapansanan. Ito po ay hindi po siya nakakalakad noong nakaraang nagpunta sila, pero nakakaupo pa po siya. At si nanay naman is medyo may something na kapansanan kasi parang na-stress daw po siya gawa nga po ng isang anak po niya na parang pinag-aral or nag-stay po sa kanyang kapatid. At ayun, parang hindi na siya bumabalik, ganun, parang ganun po yung last story po sa family ni Janice. So ngayon si Janice na lang po at isa po niyang kapatid na lalaki ang naandon at iba pang mga kapatid. Ayan, yung kapatid niya po is umi-extra lang din. At si Janice naman po is nag-aaral at the same time is rumarakit po siya para magkaroon po siya ng allowance, no? At medyo matagal-tagal din po na ito ay hindi po nila napuntahan nila Kalingap Rab, gawa nga po ng sobrang busy po yung mga schedule. So ngayon, muling nabalikan po sila ni Kalingap Rab at eto nga, nung pagbaba po nila sa kanilang way papunta doon is nakita po nila si Janice sa bayan na kung saan siya po ay nagtitinda ng mga kikiam, fishball at kung ano-ano pa. At iyon po is parang sideline niya po para kumita siya para sa kanyang allowance, no? So, ito is pansamantalang dinisturbo muna nila at siya po ay sinamahan po nila Kalingap Rab at sa mga K-Boys na pumunta doon sa kanilang bahay para alamin or para mabisita po ang tatay nila at malaman kung ano naman po kung kumusta naman po ang kanilang kalagayan habang wala pong vlog sa kanila or nung hindi pa po bumibisita sina Kalingap Rab sa kanila. At eto nga po, yung daan papunta sa kanila ay maputik, sobrang napakalayo, pero kinakaya pa rin po ni Janice na lakarin ito papunta sa kanilang paaralan para lang po siya makapagtapos sa pag-aaral. So ayan, atin pong panoorin ang video at atin pong alamin kung kumusta naman po sina tatay, no? Kung okay naman po sila or kung kumusta na po yung kanilang nararamdaman. So ayan guys, atin pong panoorin yung video at alamin ang kanilang kalagayan. Lord, sipag mo. Papa. Hello po. Magandang araw po. Tay. Pasok tayo. Sige Edward, pasok. Magandang araw po sa inyo. Nasaan si nanay? Tuloy po. Kumusta kayo, nay? Tay? Kaya po. Ha? Kumusta kayo? Anong nangyari sa'yo, tay?
Upo ka dyan. Labas. Hindi na makalabas. Liwanag. Bakit? Sakit po ng tuhod. Nasa si nanay? Nandun po. Tawagan niyo si nanay. Kuya Jason, si nanay. Patawag. Oh, ano. Hi, nay. Dito ko na. Po ka na. Dito. At pausamin namin kayo po. Wala pong upuan. Ito na lang ang phone ko. Ayun. Kasi, bili man sana ng gamot. Nay, thank you, nay. Oh, si Kuya Ram, ang layo ng... Hindi yan, may parang upuan na. Ay, baka maano to. Kaya pala si Janice ay todo kayod ano po. Yan, thank you, Buds. Dito na, Buds, oh. Mag, Kag-graduate niya. ay ano? Lipat dito. Bakit malipat saan? Dito po. Gusto kayo na? Dito ka na, dito ka na. Dito ka, para kita po kayo dyan. So, yan na, nakabalik kami muli, no? Medyo natagalan lang at dahil sa mga pabahay namin at medyo matawid pa ng ilog dito talaga sa inyo. Medyo mahirap ang ano, pero okay lang. Malaga ay nandito kami muli, no? So, yun pala ng update sa inyo. Si tatay ay medyo ano, talagang hindi na talaga nakakalakad. Anong sabi ng doktor? Hindi makabangon. Nagiinom po siya ng gamot. Ano daw ang sakit ni tatay? Binili ko pong gamot. Nagiinom po siya ng gamot. Hindi pa rin po talaga. Ikaw nay, kumusta ka nay? Ano naman nay, pinagkakaabalahan niyo po? Wala po sa bahay lang po. Nag-aalaga ng mga anak. Nag-aalaga lang po. Ano nay? Nag-aasikaso ng asawa. Nag-aasikaso po ng asawa. Ang naawa ko kay nay, kay Janice, ano po? Kasi kanina, nabutan namin, nag-ano pala siya, no? Nagtitinda. Fishball. Siya po. Magkano naman yung kinikita mo doon? Ano po, 250 lang po. 250? Parang sideline lang po. Ayan mga kalingap, no? 8 to 8 po. Grabe. Pag wala lang pong Tularan po natin sa mga estudyanteng tamad mag-aral, tularan natin si Janice. Nagtitinda siya. 250 ang sahod para lang makapag-aral at makatulong sa kanyang magulang. Nay, natutularan ako Nay. Ay, di ma'am. Ha? Okay ka lang, Nay? Di ma'am po. Di ka ba masaya? Nandito ako? Masaya po nakarating nga ni kayo dito. Sino ako, Nay? Kung tanda mo pa. Kuya Bar. Puta mo? Mali. Kala ko ba, Nay, kilala mo na ako? Ha? Kala ko, Nay, kilala niyo na ako. Sino ako, Nay? Ito si Kuya Bal, oh. Yan ang Kuya Bal. Nalilito ako parang kasi kayong magkamukha kayo. Magkamukha pala tayo, Kuya Jason. So, Nay, hindi niyo pa ba napunta sa ospital si tatay? Hindi po po. Hindi po po. Pero pinapainom ko po ng gamot. Paano niyo nalaman yung gamot kung hindi niyo pa pinapaano? Ano daw po, kasi nakakaalis daw po yan ng Nang? sakit ng Oh, ano daw ba yan? Ano, pasma? Ano yan? Ano yan? Wala. Nung mag-inom lugod ako ng gamot, naglabas yung mga maga. Tingnan mo daw, Kuya Jason, kung ano. Sa tingin mo, Kuya Jason, ano yung sakit ni tatay? Upo ka dito, Kuya. Upo ka dito, Kuya. Ano yun yung ano siya, gout. Ah. Dapat tatay, magpa-check up po kayo kasi ito pong iniinom po ninyo, sa pain reliever lang ito, sa sakit lang. Ah, pain reliever. Kung nawala yung epekto sa katawan mo yung gamot, mabalik ulit yan. Pero po yung Madali nga po makikita nyo po, madaling mawala yung epekto niya. nagbubukol-bukol ang sa may paa niya. Gout yan. Ito po. Bawal ka po na may mga buto. Sitaw, yung may mga beans. Beans, mani. Oo, yan. Bawal ng mani. Parang si Bulong. Medyo nagupa-upa na nga ni po yung maga. Dati po yung magambaga. Lumabas nga. Dapat makainom po kayo ng pang anti-gout. May maintenance po. Kailangan po May ng- maintenance yan. Ito sa sakit lang. Pero makakalakad pa yun si tatay. Mm. Kailangan lang talaga mapacheck up natin si tatay. Ngayon, tutulungan ko po kayo para makapacheck up si tatay. Ano? Bigay ako sa inyong budget. Then, kayo nang bahala kung saan isasakay nyo. Marami naman siguro kayong kakilala dyan sa labasan. Para mapacheck up si tatay sa ospital mismo. Kasi kawawa naman kayo dito.
hindi makapagtrabaho si tatay, si nanay din, ikaw na lang talaga. Ano? So, ayan guys, no, atin pong nalaman na si tatay po is mas lalong lumala po yung kanyang pakiramdam o yung kanyang nararamdaman, no? At ayan nga, umiinom lang po siya ng pain reliever pala. Hindi naman po pala ito pa-check up sa doktor tulad nga ng sabi po ni Kuya Jason or ni Benti Boy na yun lang pala is para sa pain reliever. So, pag nainom niya yun, after an hour is mawawala na rin po yun, no? Mawawalang bisa po yun. So, makakaramdam na naman po siya ng sakit. At tulad nga po ng sabi ni Benti Boy na merong mga bukol-bukol. So, ayun is yung mga gout, no? So, kailangan po niyang magpa-check up para po malaman niya yung mga bawal na hindi niya pwedeng kainin para hindi lalong mag-trigger yung kanyang sakit, ano. So, gayon, sinabi naman po ni Kalinga Prab na magbibigay po siya ng budget para po mapacheck up si tatay, no. At nakakatuwa kasi kahit papaano is makapagpa-check up na rin po siya at malaman po kung ano po yung tunay niyang sakit at malaman din po natin kung ano po yung bawal at mga hindi pwede niyang mga kainin, no? Kasi sabi nga ni Kuya Jason kanina, yung mga buto, yung mga beans, mga ganun is hindi po pwede talaga sa mga may mga arthritis or may mga gout problem. At ayan nga, natanong din po natin si Janice kung ano naman po yung kanyang nararamdaman or kung kumusta naman po siya or kung ano naman po yung kanyang masasabi sa kanyang sa kanilang mga sitwasyon ngayon, no, na sobrang napakahirap po. At ayan, atin pong pakinggan kung ano naman po ang pahayag ni Janice sa kanilang kabuhayan ngayon. Pakaramdam ng ganitong ganitong kalagayan. Ang hirap po. Kaya po nagsasaydan na lang po ako dun sa may po kalaat-aling pang-allowance. Tapos din po bili ng ulam. Hindi ka naman sumusuko. Nag-aaral ka pa pati Graduating po siya, mag-graduate. Ano yung Malapit na po ang graduation. pinangkukunan mo pinanghuhugutan mo ng lakas? Ano sila po? Sa mama mo. Iniisip ko na lang po yung kalagayan namin para Nay, ano masasabi niyo na kay Janice na napakasipag talagang para sa inyo ginagawa? tinutulungan niyo si mama. Pet na ni Janice, oh. Siya nga po. Ano, Nay? Alam mo, Nay, si Janice deserve to maging scholar ng Kalingap. Graduating po siya, malapit na po ang graduation nila. Anong masasabi niyo, Nay, kay Janice? Anong gusto mong sabihin sa kanya? Magpasalamat kayo sa kanya, Nay. Anak, salamat anak ta, kahit nag-aaral siya, nagtasara sideline nga na siya para matulungan si mama niya sa pang-araw-araw panggastos. Hindi kasi siya nakakapaghanap ng trabaho si papa mo. Pero makakasurvive din tayo, anak ko. Makakasurvive din tayo. Kahit hirap na hirap. Ikaw, Janice, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Ano mga magpapa mo? Ano po, yung konting lang po. Huwag po silang mawawalan ng pag-asa kahit po ako. Kasi po, pag nawalan po ng pag-asa sila, mas mawawalan din po ako. Kaya, dapat Maging strong at positive. kaya din pag Kaya niyo yan, no? Andito na ang Kalingap. Masaya ka, Janice, na nakabalik kami? Opo. Hindi ko nga po akalain na pupunta po kayo eh. Akala ko hindi nga talaga. So, akin yung pera natin. Bigyan natin sila ng pa-check up. Kahit Sabado si Janice patrabaho. Yung bigas natin, Kuya Jason. Nandito na. Ayun yung bigas. May dala kang bigas dito, Nay. At so ito, bibigyan ko po si Janice ng pera para po kayo nang bahala kung sa inyo gagamitin. Pero priority nyo is mapacheck up si tatay at Janice, makabili ng gamot. Kasi yun ang importante para sa tatay, hindi na mahirapan. Kasi pain reliever lang pala yan. After nyan, ilang oras lang yan, na rin yan.
O Janice, para sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,000 pesos. Yun po sa Team Kalinga. Yun po kasi nakabalik po kayo. May pang-check up na po kami. Saan mo gagamitin yan? Ano? Ang pa-check up po ng papa para gumaling na po siya. Kapag may pang-check up na tayo, pang-check up na tayo, pambili na tayong gamot. Pagkakupan ko na kadidi. Tay, parang pinaghihinaan na kayo ng loob ah. Huwag kayo panghinaan, tay. Anong nangyari, tay? Balita ko ay pinanghinaan na daw kayo. Susuko na ata kayo. Ano yung hindi na ako nakakatulog. Huwag kayong susuko para kay Janice. Sa sobrang sakit. Yan kasi, isang gabi, hindi na ako nakakatulog. Sigaw. Huwag kayong susuko, tay, para kay Janice. Kasi si Janice, ginagawa niya rin yung best niya para matulungan po kayo. Magtatapos pa lang si Janice, oh. Ilang taon na kayo, tay? 52. Oh, bata pa. Bata pa, tay. Huwag niyo lang kainin yung mga bawal. Malalaman niyo pa nagpa-check up po kayo, no? Nandito. So, ayan guys, atin pong narinig po yung sabi po ni Janice, no, na nagsasadline po siya para magkaroon siya ng pambaon para sa school at syempre makatulong din po sa kanyang mga magulang, ano. Sinabi niya na hindi daw siya susuko sa kalagayan nilang iyon at bagkus iyon po yung nagpapalakas po ng kanyang loob para lalo po siyang magsumikap. At ayun nga, meron din po tayong nalaman or meron din pong mensahe si nanay po para sa kanyang anak na sobra po siyang nagpapasalamat kasi kahit papaano is hindi rin po siya sumusuko sa kanilang kalagayan at siya po ay tumutulong para sa kanyang pag-aaral, no, kahit ganun po sa kahirapan ng kanilang buhay is ayun nga ay nagsusumikap pa rin siya, lalong-lalo na po ngayon at siya po ay mag-graduate na, so magka-college na po siya at ayan nga po, sabi naman po ni Kalingap Rab is deserve niya po itong maging scholar po ng Kalingap at ayan nga, alam naman po natin na marami na rin po naging scholar po ng Kalingap at lahat po ng pangako ni Kalingap Rab naman is hindi naman po ito binibigo, lagi naman po niya itong ibinigay on or off cam po is nagbibigay po siya ng tulong para sa kanyang mga beneficiaries at allowance po para sa kanyang mga scholarship. So ngayon atin nga pong narinig, no, na nung unang part na magbibigay po si Kalingap Rab ng pangpa-check up ni tatay at ayan po is tinupad niya. So nagbigay po siya ng 8,000 para po mapa-check up na po si tatay at malaman na nila ang tunay niyang sakit at makabili po sila ng tamang gamot. So ayan guys, hanggang dito na lang po muna tayo at syempre atin pong abangan ang next part po ulit kung ano naman po ang susunod na mangyari po sa kanila. At maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa aking mga videos. At syempre, huwag din po natin kalimutang i-support si Kalingap Rab at sa ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang. So ayan, maraming salamat po. Bye-bye and God bless.